Isipin nyo ito. Paggising nyo bukas, ang presyo ng gasolina ay hindi na abot kaya. Ang mga grocery, sarado na o kaya naman ay may mga armadong gwardya. Walang kuryente, walang biyahe at ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Hindi ito pelikula. Ito ang realidad ngayong ang Strait of Hormuz ay tuluyan ng isinara ng Iran. Habang ang mga US ground troops ay lumalapag na sa Middle East, ang mitsa ng bomba ay sinindihan na. Ngayong araw, hihimayin natin ang nakapanindig balahibong senaryo. Paano tayo lalamunin ng gutom at gulo dahil sa isang maliit na lagusan ng dagat? Nakalapag na ang 5,000 US Marines at 2,000 paratroopers. Ang utos ni Donald Trump, kunin ang langis. Target nila ang Harg Island, ang puso ng export ng Iran. Pero ang Iran hindi titiklop. Noong March 29, 2026, naglabas ng matinding banta ang speaker ng parlamento ng Iran na si Mohammad Bagher Ghalibaf. Susunugin namin ang sarili naming lupa, mamatay lang ang mga Amerikano. Bagamat hindi literal na sinabi ni Ghalibaf ang katagang susunugin namin ng aming sariling lupa, ang ibig sabihin ng kanyang banta ay scorched earth policy. Ito ay isang taktika sa giyera kung saan handa silang magpasabog ng sarili nilang mga oil terminals tulad ng sa Harg Island o mga kalsada para lang hindi ito mapakinabangan ng mga Amerikano. Gagamit sila ng mga suicide bombings, mines at matinding artillery fire sa loob mismo ng kanilang teritoryo upang silabhan o pulbusin ang anumang tropang Amerikano na papasok. Nagalit ang Iran dahil sa pagdating ng US troops na nakalapag na ang USS Tripoli sa Middle East na may dalang mahigit 3,000 Marines kasama pa ang mga paratroopers mula sa 82nd Airborne Division. Plano ni Trump at hayagang sinabi nito na gusto niyang kunin ang langis at isa sa mga tinitignan niyang opsyon ay ang pagsakop sa Harg Island, ang main oil hub ng Iran. Kapag tumatak ang sapatos ng Amerikanong sundalo sa lupa ng Iran, ituturing itong red line. Handa ang Iran na masira ang sarili nilang mga pasilidad basta't masiguradong magiging impyerno ang lalakaran ng mga sundalong dayuhan. Handa silang mag-carpet bomb sa sarili nilang teritoryo at pasabugin ang sarili nilang mga planta basta't may madamay na invading forces. Sabi ng mga eksperto, suicide mission ito para sa Amerika. Sa madaling salita, ang banta ay hindi lamang pananakot, ito ay pagpapakita na mas pipiliin nilang mawasak ang sariling bayan kaysa masakop ito ng dayuhan. Sa bawat isla na susubukan nilang sakupin, uulanan sila ng libutang-libong missiles at drones. Isang madugong labanan na walang panalo dahil ang tunay na biktima ay ang buong mundo. Ngayon, nangyari na ang kinatatakutan. Sarado na ang Strait of Hormuz. Dahil sa takot sa missiles at mga nakatanim na mina sa dagat, walang barko ang nangangahas dumaan. 20% ng langis sa mundo ang hindi na maibiyahe. Dahil dito, ang presyo ng krudo ay tumalon sa $150 hanggang $200 bawat baril, isang numerong hindi pa nakikita sa kasaysayan. Ang epekto? Parang domino na bumagsak. Ang mga gasolinihan sa Pilipinas, Amerika at Europa ay nagsara dahil wala nang ititinda. Ang mga kalsada na dati ay maingay, ngayon ay kasing tahimik na ng sementeryo. Pero hindi lang gasolina ang problema. Kapag walang langis, walang truck na magbibiyahe ng bigas, guray at karne. Sa loob lang ng 48 hours, ang presyo ng pagkain sa mga palengke ay dumoble. Ang 1 kilong bigas na dati ay abot kaya, ngayon ay ginto na ang presyo. Ang mga bansa tulad ng China, Japan at South Korea na 80% ng langis ay galing sa Middle East ay nagdanas ng total paralysis. Ang kanilang dambuhalang mga pabrika ay nag-shutdown. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho sa isang snap lang ng daliri.
Ang kuryente, naging luxury na lang dahil ang mga power plants ay wala ng panggatong. Ang mga ospital hirap nang magpatakbo ng generators para sa mga may sakit. Samantala, habang nagkakagulo sa Hormuz, sumali na rin ang mga Houthis sa Yemen. Inatake nila ang Red Sea. Ibig sabihin, ang dalawang pinakaimportanteng daanan ng barko sa mundo ay naging kill zone. Hindi na ito laban ng US at Iran. Ito ay naging giyera para sa survival ng bawat bansa. Ang mga mahihirap na bansa sa Southeast Asia at Africa ay nasa bingit na ng revolusyon. Kapag ang tao ay gutom at walang makitang liwanag, ang gobyerno ang babalingan nila. Nakikita na natin ang mga protesta at kaguluhan sa bawat sulok ng globo. Ito ang kwento ng Strait of Hormuz, isang maliit na bahagi ng dagat na may kapangyarihang pabagsakin ang sibilisasyon. Ang banta ng giyera ay hindi lamang tungkol sa bala at bomba. Ito ay tungkol sa pagkain sa inyong mesa at sa kinabukasan ng inyong pamilya. Sapat ba ang lakas ng Amerika para buksan ng dagat? O ito na ang simula ng katapusan ng modernong mundo gaya ng alam natin? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Maghanda, magtipid at manalangin. Hanggang sa susunod at huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa mga susunod na kaganapan ay updated kayo. At pakishare na rin upang malaman naman ng iba. Maraming salamat po!